people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre, marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago tayo chumika, gusto ko muna mag-shoutout syempre ng bonggang-bongga sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa Mama Sam Vlog na support. Maraming salamat. Kay John Hervey, maraming salamat sa iyo. Sobrang talagang taos sa puso ko ang pagpapasalamat ng bonggang-bongga sa iyo, John Hervey. Andiyan din syempre si Christine Ann Perez at saka syempre si Ryan Matugas na lagi din nakatutok dito. Si Pretty Boy na talaga naman sobrang grabe ang suporta. So sa inyong lahat guys, maraming salamat. Kaya naman ngayong araw na to, Diyos ko, bongga ang ating chika dahil ang hatid ko sa inyong mga chika update, talagang sisiguraduhin ko magtataas ang mga kilay ninyo. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating unang chika. Para sa una natin chika, Miss World Philippines at naging Binibining Pilipinas, Roberta Tamundong, plano kayang sumali sa Miss Universe Philippines? Anong chika mo dito, Mama Sam? So nakita naman natin si Roberta Tamundong na talaga namang umarangkada ng bonggang-bongga nang sumali siya dito sa Miss World Philippines na kung saan naging Miss Teen Eco International siya. At hindi lang basta-basta dahil title holder siya doon. At pagdating dito sa Binibining Pilipinas, ginulat tayo ni Roberta Tamundong na makipagbakbakan, makipagsabayan to dito sa mga kandidata noon sa Binibining Pilipinas at nakuha naman niya ang Miss Grand Philippines. Pagdating naman sa Miss Grand Philippines, pinalad naman si Roberta Tamundong na mapasama sa top 10. Kaya naman masasabi ko, ayon, peep runner up ang lola mo. And then, pagdating nga dito sa Miss Universe, yes, confirm po, sasali si Roberta Tamundong sa mga susunod pang taon. Kasi yan, kinonfirma niya yan, yung nag-live siya one time after ng Miss Universe Philippines. Ayun nga, sinabi niya na plano niyang sumali sa Miss Universe Philippines. Pero, kailangan niya munang maghanda at kailangan niya munang i-prepare ng gusto ang sarili niya. So, kung ako naman ang tatanungin mo, why not? Dahil magaling naman talaga ang isang Roberta Tamundo. Lalo na siguro kung nag-mature to konti at talagang mapaghandaan niya na ng bonggang-bongga. Kaya kung ako, hihintayin ko talaga ang pagbabalik ni Roberta Tamundo dito sa mundo ng pageantry. At mabuhay ka, Roberta. Good luck sa yung laban. So, yan. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, top 3 dito sa Miss Universe noong 2023 na si Miss Thailand, Australia, Nicaragua. Sila kaya ang best beautiful na naging Miss Universe top 3 ever? Ako para sa akin, hindi naman sila lang. Lahat naman na nagta-top 3 sa Miss Universe, halos lahat ay magaganda talaga. Pero makukonsider natin na isa to sa mga the best. Kasi lahat naman talaga sila ay kung beauty ang pag-uusapan ay magaganda talaga. But, tulad nga na sinabi ko, maraming naging top 3 na magaganda sa Miss Universe. At isa lang itong grupo na to noong 2023 ang maituturing natin maganda. But gusto ko yung group na to. Actually, na-surprise ako kay Miss Australia nung pumalo siya hanggang top 3 kasi yung beauty niya talaga para siyang manika na di ba? Lumabas yung aura. Ganon din si Miss Nicaragua. Si Miss Nicaragua talaga naman ang ganda-ganda niya nung araw na yon. At kahit naman si Miss Thailand. Kaya lang, syempre, sabi nga ganon, isa lang ang mananalo at ayun si Miss Nicaragua. So, abangan natin ngayong taon na to kung sino nga ba
ang susunod sa kanilang mga yapak. Diba? So, I'm so excited. Sana mapasama doon si Miss Philippines. So, diba? Sama rin yung magdilang anghel tayo. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty ng pambato ng Ecuador ngayon dito sa Miss Universe? Tingin mo, Mama Sam, aabot kaya ito sa top 3? Well, abangan natin yan. Si Miss Ecuador, ito isa sa mga maituturing natin magandang kandidata ngayon dito sa Miss Universe ngayon 2024. Talaga namang masasabi ko naman kung beauty niya ang pag-uusapan ay mukhang papalo ng bonggang-bongga. At medyo parang nakakatakot, no? Kasi ano siya yung beauty niya parang lumalapit na yung Miss Universe, lalo siyang gumaganda. But I'm so excited kung ano ang presentation na gagawin niya pagdating sa Miss Universe. Sana makakabog at sana umabot sa top 3. Sa ngayon, hindi ko pa siya nakikita na makakatungtong ng top 3. Pero tingnan natin ang magiging performance niya sa Miss Universe. Kung ganda ang pag-uusapan, yes, sobrang ganda niya. At feeling ko naman, kakabog naman siya sa mundo ng labanan ng pagandahan sa Miss Universe. Diba? At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, pambato ng Portugal sa Miss Universe. Ano ang masasabi mo sa beauty niya? Dati siyang Miss Aura International 2020 title holder. Ang masasabi ko, maganda siya. Diba? So yun, isa din siya sa mga tuturin nating black beauty na talagang masasabi mo na maganda din. So, ang Portugal ngayon, Diyos ko, talaga namang sumasabay sa ganda ng mga kandidata dito. So, sunod-sunod yan sila si Philippines, Portugal, Peru, oh my God. So, talagang matindi talaga ang bakbakan ngayon sa letter P ng Miss Universe. At isa dyan sa mga maituturin natin strongest ngayon ay ang pambato ng Portugal. Sa beauty na meron siya, parang feeling ko, oh my God, talagang papalo to ng todo-todo. So I'm so excited for her kung ano yung ipapakita niyang eksena dito sa Miss Universe. So abangan natin. Portugal, Ecuador, oh my gosh, Diyos ko, ang sakit nila sa ulo. At para naman sa sumunod natin, chika, hypothetical question, Mama Sam. Tingin mo, Krishnan Gravides at CJ Apiasa kaya ang maging pambato ng ating bansa sa Miss Grand at saka sa Miss World? Nako, kung magkataon na sila ang manalo sa sa national pageant natin sa Miss World at saka sa Miss Grand, oh my God, ang lakas ng pambato natin ngayong taon na to. Why not, di ba? Krishnan Gravides ngayon mainit sa Miss World Philippines at talaga namang pinag-uusapan siya doon ng bonggang-bongga. Yung kanyang eksena dito sa press presentation, marami talagang humanga at marami nagsasabi na eto na nga daw si Krishnan Gravides na nga daw ang mukhang mananalo dito sa Miss World. So, abangan natin yan. But sabi ko nga, basta ipakita lang niya yung galing niya, hindi din naman imposible na hindi ito manalo. Dahil talaga naman kung ganda ang pag-uusapan, may ganda naman talaga ang Krishnan Gravides. And then CJ Apiasa para naman sa Miss Grand Philippines, ako masasabi ko, yes, maganda ang CJ Apiasa na maipadala natin sa Miss Grand dahil alam naman natin kabugera naman. Ang tanong, gusto nga ba ni CJ Apiasa sumali sa Miss Grand Philippines? Pero dati kasi yun nasa binibining Pilipinas siya. Ito ay isa sa mga talagang gusto niya talagang salihan. But tingnan natin kung kakabog nga ba ang CJ Apiasa dito sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. Kung pagandahan, talaga namang papalo naman ang ganda ni CJ Apiasa. Pero sabi ko nga, performance level, ay nako, kakabog to ng todo-todo. So, parang feeling ko kung magmi-Miss Grand siya, kaya nyo mag-top 5. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Kung silang dalawa ang maging pambato natin ngayon sa Miss World at sa Miss Grand, tingin nyo, kaya-kaya nilang masungkit ang corona ng international pageant. So, yan yung abangan natin. Bianca Tapia, Mama Sam, tingin mo kakabog ba dito sa Miss World Philippines? To be honest, yung presentation ni Bianca Tapia, mas nakita ko yung kumpiyansa niya sa sarili niya, yung pagiging real talaga niya na kung sino siya. Magaling ang comm skills niya, magaling kumuda si Bianca Tapia, at I'm so excited for her. Isa din siya sa mga kinoconsider ko na possible din naman talaga mag-Miss World ngayong taon na to. So kaabang-abang din talaga yung eksena neto. So yun ang hintayin natin kung kakabog nga ba siya dito sa Miss World. So ako naman,
excited ako. At marami nga nagtatanong, sabing ganun sa akin, Mama Sam, tingin mo, eto bang si Krishnan Gravides ay mali ba ang pagpasok niya dito sa Miss World? Tingin ko naman, hindi naman. Kasi di ba nga sinasabi nung iba, pinagpalit daw ni Krishnan Gravides yung title ng Miss Charm. Paano daw kung hindi daw siya manalo dito sa Miss World Philippines? Ako naman, kinukonsider ko naman na malakas si Krishnan Gravides sa kompetisyon. At parang feeling ko naman, kakabog naman siya ng bonggang-bongga. Imposible naman na hindi siya makakuha ng corona dyan sa ganda na meron siya, yung ganda ng katawan niya. Oh my gosh, wala pa rin kupas ang Krishnan Gravides. Mas parang mas nag-matured siya at mas gumanda siya ngayon. So parang feeling ko mas madali niyang makukuha ang corona ng Miss World o kaya ng Reyna Hispano-Americana. For sure, may makukuha siyang corona dyan. So yun doon naman siya nagsasabi na naku, mukhang hindi ito makakakuha ng corona. Ako naman parang feeling ko naman, imposible naman. Parang feeling ko Reyna Hispano-Americana ang second choice na makukuha niya dyan o kaya Miss World Philippines. So, tingnan natin. So, Krishnan Gravides yan, hindi yan basta-basta magpapakabog ng ganun-ganun lang, diba? And then, para naman sa sunod natin, chika, siya na kaya ang susunod sa yapak ni Kathleen Payton sa Miss Eco International. Ito nga ay wala ng iba kundi si Alexi Brooks. To be honest, maganda ang ino-offer natin ngayon dito sa Miss Eco International because another Black beauty from the Philippines. So I'm so excited for her. Kung si Alexi pag-uusapan natin yung talino, parang feeling ko naman talaga namang kaya naman yung makipagkabugan talaga sa mga matatalino dyan sa sa tawag dito sa Miss Eco. At kaya ni makipagsabayan sa mga kandidata, kaya ni Alexi na kumabog. Alam naman natin to na talagang very kabugera din. So naniniwala ako kay Alexi Brooks na sasabay to sa mga kandidata at kaya niyang makuha kung ano man ang nakuha ni Kathleen Payton na corona. Naniniwala ako na makakakuha siya ng corona dito sa Miss Eco International ngayong taon na to. So, good luck, di ba? Parang, Diyos ko, pagdududahan mo pa ba ang Alexi sa galing neto kung paano to kumuda, kung paano to makipagpukpukan, di ba? So, wala din takot to Kaya parang feeling ko, kakabog talaga siya dito ng bonggang-bongga. So, good luck kay Alexi Brooks. Sana makuha niya ang yapak na sinundan ni Kathleen Payton. So, siya na yung susunod natin queen from Miss Eco. Diba? So, yun. I'm so excited to her. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Team Philippines, Mama Sam, tingin mo, kakabog kaya sila sa international pageant? So, syempre, si Miss Earth, si Miss Supranational, si Miss International, si Miss Universe Philippines, at saka si Miss Cosmo Philippines. Nako, malakas ang pambato natin dahil naniniwala ako na palaban naman talaga tong mga babaeng to. Diyos ko, si Angelica Lopez na lang pag naiisip ko, kahit ano pa sabihin ninyo, talagang makikipagpukpukan niya ng bonggang-bongga sa Miss International. Parang feeling ko sasabay talaga yan at papalo. And then si Miss si Miss Earth, excited din ako para sa kanya kasi parang feeling ko maganda yung ino-offer ni Miss Earth, yung advocacy niya at saka yung profile niya, talagang kaabang-abang. So parang feeling ko naman talagang kaya niya makuha ko ano yung nakuha ni Liana Aduana at abangan natin yan. So, palaban ng mga pambato natin ngayon. At ito naman, syempre si Miss Universe Philippines, maraming nag-aano nako, baka hindi makapalo. But, let's see kung ano yung ipapakita ni Chelsea Manalo. Ako, habang tumatagal yung papalapit sila ng papalapit sa competition, mas na-excite ako para kay Chelsea Manalo. And then, of course, si Althea, nasa sabak, nasa supranational. Oh my God, nakakakaba pero magtiwala tayo sa gandang Pinay. And then, of course, Atisa Manalo. Diyos ko, ito talaga si Atisa. Parang feeling ko, isa to sa mga susungkit ng corona talaga sa international pageant. Ay nako, excited. Diba? Exciting yung magiging laban ng mga Team Philippines ngayon dito sa international pageant. Ngayon 2024 at talaga naman naghahanda na sila kasi sa mga susunod na buwan, diba? Talagang
papalo na ang pambato natin. But magtiwala tayo sa galing nila. Magtiwala tayo sa organization na sila ang pinili para ipadala sa international pageant. So another set of beauty na yung iba walang kasiguraduhan kung ano magiging kahinatnan nila. Sinasabi mahina, pero ako parang feeling ko naman kakabog naman sila ng bonggang-bongga. So, antabayanan natin ang kanilang laro sa international pageant. Pero ang tanong ko sa inyo, tingin ninyo, sino kaya ang susungkit ng corona sa kanila 5 dito sa international pageant? Tingin ninyo, kaya bang mag-Grand Slam ng Pilipinas? Or pwedeng wala. So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thank you guys!